Dapat kilalanin ng husto ang mga kandidato ngayong eleksyon 2013. Dapat tama ang pagpili. Para tulungan kayo, tampok namin ang News to Go in-depth, panayam sa mga senatorial candidate. Narito ang mga patakarang ating susundin para maging patas sa bawat kandidato. Bawat kandidato sa pagkasenador bibigyan ng tig-5 minuto para sa isang malaliman at diretsahang panayam. Ang unang 4 na minuto ilalaan para sa mga maiinit na issue, kabilang sa mga pwedeng talakayin ang mga problema ng lipunan, mga naisisulong na batas sakaling manalo, at maging mga kontrobersyal at personal na isyong kanilang kinasasangkutan. Makaririnig ng beeps bilang tanda na papatapos na ang 4 na minuto. Sa huling minuto naman, sunod-sunod na tanong na tiyak na susukat sa kanilang personalidad ang ibabato sa mga kandidato. Ang mas mabilis mag-isip, mas maraming masasagot mula sa 20 inihandang tanong. Tutunog uli ang beeps para ipaalam sa kandidato na matatapos na ang kanilang oras. Kapag lumipas na ang 5 minuto, tapos man o hindi ang sagot, ay papatay na ang mikropono ng kandidato. At ang unang sasalang sa News to Go in-depth ngayong araw, kandidato ng Bangon Pilipinas Party, Brother Eddie Villanueva. Good morning po, Brother Eddie. Good morning, Cara. Okay, dati po tumakbo kayo for president. Ngayon, bakit po, senador? Parang na... Alam mo, maraming sasabi sa akin, dapat tumakbo muna ako senador eh. Pero higit sa lahat, kapag meron kang masyadong pagmamahal sa bansa, hindi mo basta-basta isusuko eh. Katulad nila, Dr. Jose Rizal, Bonifacio Mabini del Pilar, kung give up nila yung kanilang aspiration and dream for their country, siguro wala tayong ganitong kalayaan. Is this like a stepping stone for 2016 presidential elections? That is out of my brain, out of my plan. Ang mahalaga sa akin, makapag-akda ako ng ilang landmark legislations na ang economic growth sa bansa natin ay maging inclusive, hindi exclusive for the few. Okay. Walang may iwanan sa umaangat na bayan. At, you talk about economic growth. Kahapon lang nagsabi ang World Bank na ang Philippines daw, maganda daw ang momentum ngayon and we could be the next rising tiger economy. Do you believe in this? Well, I believe it. However, kinakailangan ng sustainable policies and programs. Sapagkat kung yung itaas lang ang nakakatikim ng economic growth, yung ibaba, yung masong Pilipino, yung tinatawag ko sa gigilid, ay useless. Believe po ba kayo dun sa mga economic policies na pinapatupad ngayon ng current administration? Well, tanggapin natin ang katotohanan, under Pinoy daang matuwid na pamamahala, tumaas ang ating GDP, 6.6%. Ang inflation ay kontrolado sa 3 to 5%, samantalang na 1980, 1990s, umabot sa 40%. So, ang presyo ay nakokontrol. At ang ating dollar reserves ay kamangha-mangha, $84 billion compared sa ating external debt na $64 billion. Okay. So, ang mga investors ay nagaganyak na pumasok. Alright. Brother Eddie, so tatakbo po kayo sa Senado, pero before po kayo nag-declare ng inyong kandidatura, may mga bali-balita po na yung anak po ninyo, si TESDA Director Joel Villanueva, ay tatakbo rin sa Senado. Ano po ba talagang storya dito? Siya po ba talaga yung una, tapos biglang nag-back out, as kayo na ngayon? Actually, sila Chief Justice, former Chief Justice Ray Puno, sila Dr. Shiel Habito, dating NEDA Director General, ilan lang ito sa mga nagtayo ng BESMO, Brother Eddie for Senator Movement. Pero bago ko tanggapin yun, biglang in-endorso nga ni President Pinoy ang aking anak, publicly. So, kinausap ko si President Pinoy, are you serious, Mr. President? Serious daw siya. So, hindi ko na sinabing may BESMO. Sabi ko kila Chief Justice Puno, kila Secretary Habito at mga kasama natin sa reform movement, pagbigyan natin ang endorsement ni President Pinoy. Anyway, kahit wala ako sa Senado. Oh, so bakit po nag-back out yung anak ninyo at kayo po yung tumakbo? Ang paliwanag sa akin ni Presidente ay nagdesisyon sila na kailangan pa si Joel na ituloy ang magandang patakbo niya sa TESDA. At marami ang sumisigaw na ituloy ni Secretary Joel Villanueva yung kanyang napagandang sinimulang pamamahala. Kayo rin po yung leader ng Jesus is Lord movement. Oo. Ang kampanya po ba ninyo, yung pondo ng kampanya nyo ay manggagaling dun sa inyong movement na JIL? Alam mo, Cara, sa JIL, kaya mahal na mahal ako ng mga JIL leaders and members for the last 34 years. May policy ako na walang po pwedeng mangutang sa JIL church funds. Kaya hindi po pwede yan. Ang mga sumusuporta sa akin, mga brave hearts,
Yung mga volunteers. So, hindi po kayo gagamit ng pondo ng Jesus is Lord? Definitely. Mula pa nung unang panahon hanggang ngayon, lahat ng para sa church, para sa operation ng church. Saan po manggagaling yung pondo ng kampanya? Sanay ako sa mga brave hearts, ano? Tumakbo tayo ng dalawang Volunteers. beses. Ito ang mga volunteers na nakakalat sa buong Pilipinas. Sila bumibili ng paraphernalia. Sabi nga ni Orly Mercado, pambihira ito, paradigm shift to. Yung nagbibigay na kami ng aming paraphernalia, ayaw patanggapin ng tao. Naabdaan ako sa headquarters ng Bangon Pilipinas sa Makati. Abi nakapila, libo-libo mga tao, bumibili ng mga pin ko, no? Iyon ang aking kondisyon kasi. Nang tanggapin ko ang hamon tumakbo sa public office, hindi ako po pwedeng mangutang para lang bibigay ko na nga yung buhay ko eh. Okay. Yung pagiging ekonomista ko eh, gagamitin ko para sa bansa. Okay. Kaya ang aking reliance doon sa nagmamahal sa bansa. Okay. Brother Eddie, ang lagi pong binabato sa inyo, kahit nung tumakbo pa po kayo nung pagka-presidente nung 2010, ay kayo po ay isang religious leader. At wala daw po paano daw baka magkaroon ng conflict ang inyong religious beliefs with running the country. So, hindi po ba may conflict dito na, alam naman natin may separation of church and state, pero... Alam mo, napakaganda. Buti na natanong mo yan, Cara. No? Panahon na para maintindihan ng sambayanang Pilipino na yung mga propagandang ganyan ng ilang mga nasa traditional politics, ayaw nila na yung mga may takot sa Diyos, kahit competent, makapasok sa public service. Ano? Actually, ang ibig sabihin ng separation of church and state, historically, si Thomas Jefferson, one of the founding fathers ng American Union, ay sumulat sa Baptist congregation, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Ang Estado hindi makikialam sa ecclesiastical affairs ng church. Absolutely protected ang religious freedom. So ito ang proteksyon na binibigyan ng separation of church and state. Pangalawa, sabi ng ating constitution, no religious test is required in the exercise of political and civil rights. Pangatlo, no state religion shall be established. No funds of the government can be used in promoting one particular religion. At pangapat, yung sinasabing religious freedom is guaranteed. Kaya, kung sila, halimbawa, sa Bible, no, sila Propeta Joseph, Daniel, Nehemiah, naging Prime Minister, Governor, si David, Propeta, Priest, naging King. Sa empirical evidence natin, marami rin tayong mga religious people na merong competence pero nakagawa ng magandang bagay sa bayan. Okay. Brother Eddie, medyo naubusan na po tayo ng oras, ano? Pero I have parang konting personality questions lang po para makilala naman yung tao behind the Jesus is Lord leader. Did you ever lie or cheat? Alam mo, mula na ako born again, natatak na sa isip at puso ko, liars go to hell. So you never lie? Well, yung maliliit halimbawa sa misis ko, no? Saan ka nang galing? Pag nalaman niyang dumalala ako sa mga kaibigan ko na kuminsan, mahilig uminom, akala nila uminom ako. Noong unang panahon yun, ano? Paano po kayo magalit? Well, yung tinatawag na holy anger, holy indignation. Medyo diretsa ang salita. Walang paligoy-ligoy. Maraming salamat po, Brother Eddie Villanueva. Thank you, sir.